video is let's talk about signs na malapit ka ng mangaliwa sa kapartner mo. Kung ginagawa mo ang mga bagay na pag-uusapan dito, malamang papunta ka na sa pangangaliwa. Sa pinakamarami kong nakukuhang message o concern sa mga social media platforms ko is about pangangaliwa. Una dyan, hindi mo na na-appreciate yung partner mo. Paghanap ka na nung mga bagay na wala sa kanya. Nuumpisahan mo nang i-compare siya sa iba. Naghahanap ka na lang ng, kunwari, hindi kayo masaya. Kaya akala mo, yung partner mo ay isang malaking mali para sa'yo. Yung tipong instead na sa kanya mo sabihin kung ano yung problema, sa ibang tao mo kinikwento. At pinalalabas mo na parang ikaw pa yung inaapi. At laging lumalabas dyan, ikaw ang bida at yung kapartner mo ang kontrabida doon sa paningin ng kinikwentuhan mo. Then, yung taong kinikwentuhan mo, yung tipong alam naman na may problema kayong mag-asawa, susulsulan ka pa ng susulsulan para lalo kang magalit at humiwalay doon sa asawa mo. Ikaw naman ngayon, dahil nga mapaghanap ka ng mali, pakiramdam mo naman, panig na panig sila sa'yo at lahat ng sinasabi nila ay totoo against your partner. Lalong napifeed yung ego mo na ikaw ang tama, ikaw ang api sa relasyon. Dito na, lalala yung sitwasyon. At hindi mo makikita yon dahil sarado na ang isip mo. Pangalawa, irritable ka na sa partner mo. Yung tipong kahit na anong gawin niya, mali. Or losyang na siya sa paningin mo, hindi ka na attracted sa kanya. Hindi ka na nagagandahan sa kanya. Hindi ka na nasisexihan sa kanya. Ano pa man ang gawin niyang ayos, hindi mo na yun na-appreciate. Kasi, ang mas nakikita mo nga, yung pangit na version niya. Yung tipong pakiramdam mo, umuwi ka ng bahay, pero napipilitan ka na lang na umuwi. Kapag nasa bahay ka naman, may sarili kang mundo. Nanonood ka ng TV, mas gusto mo yung alone time. Yung lalapit siya sa'yo, irritable ka, nakataas ang boses mo na para bang stranger yung kasama mo sa bahay. At tuwing may sasabihin siya sa'yo, may pangontra ka kaagad. Ikaw na lang dapat palagi ang tama. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Pangatlo, nagdi-delete ka na ng mga messages mo. Meaning, may mga tinatago ka na sa kanya na ayaw mong malaman niya. Sarili ka na kasing mundo at hindi siya kasama dun. May mga bagay ka na na iniipon na isang araw, malaman niya at yun ang pagmumulan ng malaking away nyo. Sa maniwalat ka't sa hindi, umpisa na ito. Sign na ito na pwedeng anytime mawasak mo na yung relasyon na pinaghirapan nyo. Yung mga pinagsamahan nyo, yung mga problemang nilagpasan nyo ng mahabang panahon, unti-unti mo nang itatapon yon. Ang masaklap dito, kumbinsido ka na tama ang ginagawa mo. Mahirap dyan, kalaban mo, sarili mo. May guilt dyan, pero mananaig pa rin na pakiramdam mo, okay yung ginagawa mo. Kaya malaki yung posibilidad na matutuloy mo na magkaroon ka ng kasalanan sa partner mo. Panghuli, kinukumpare mo na yung relasyon ninyo mag-asawa sa ibang relasyon. Dito, punong-puno ka na ng kasalanan kasi wala nang tigil yung isip mo ka-i-imagine at kakukumpare ng ibang relasyon sa relasyon nyo. Isip ka ng isip na paano kaya kung kami yung nagkatuluyan ng prospect ko ngayon na babae or lalaki. Ni-imagine mo na namumuhay ka, kapiling yung iba. Wala ng araw na hindi sasagi ang ibang tao sa isip mo. Punong-puno ka na ng excitement sa iba. Gigil na gigil ka na, parang ganon, na makasama mo itong tao na to. Kaya ang pakiramdam mo dun sa partner mo, isang malaking mali at isang malaking sagabal sa buhay mo. Pag uuwi ka ng bahay, yung tipong kailangan matutulog ka na lang, or kung mahaba pa yung oras mo sa bahay,
naghahanap ka ng mga lakad para lang makalabas ka kasi yung oras na makalabas ka, yun naman yung pagkakataon na masolo mo ano yung mga plano mo at kung ano yung mga nasa isip mo. Parang pakiramdam mo pag nasa labas ka, yun yung relaxing time sa'yo. Hanggat maaari nga, hindi ka na lang uuwi kung pwede lang eh. Wala kang pakialam kung anong araw yan or weekend man yan na dati kapag weekend lumalabas kayo, nagsisimba kayo. Pero ngayon, wala na sa'yo yun. At tipong wala ka ng pakialam kung may birthday ng partner mo, basta ang importante sa'yo magawa mo yung gusto mong gawin. Kasi yung mga araw at oras na wala ka sa bahay, tingin mo dyan, opportunity yan para sa'yo. At yung mga oras na yan, yan yung mga magagamit mong panahon para magawa mo na naman yung mga panloloko mo. Kasunod niyan, dahil nga labas ka ng labas sa mga mag-asawa, mababawasan yung budget mo sa pamilya mo dahil napupunta yung gastos mo sa ibang bagay. Sa mga mag-boyfriend and girlfriend naman, mapapansin mo na wawala na talaga yung oras niya sa'yo. Yung mga schedule nyo na kagawian ninyo noon, mababago na yun. Ikaw ngayon, magbebeg ka ng time and attention doon sa partner mo na dati gustong-gusto niya yun, pero ngayon, pakiramdam niya, nagiging demanding ka. Kaya, mauuwi talaga sa away. At doon naman sa mga married couple, maapektuhan talaga ang buong pamilya nyo. Wala nang ang oras, apektado pa yung budget ng pampamilya. Man dyan yung mga nararanasan mo ngayon or nararanasan ninyo, mabuting itigil mo na habang hindi pa huli ang lahat. Hindi naman aksidente na napanood mo ang videong to. Napanood mo to dahil sinasagip ka ng videong ito sa mga posibilidad na hindi magandang mangyayari sa susunod na panahon. Hindi ka magkakamali kung tama ang ginagawa mo. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang mga tips na napag-usapan natin dito ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and I'll share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!